Anong klaseng testing yan? Yan man ay yung test sa written, test sa oral, test sa physical test exam. Meron din pong ganon. Ano po, tulungan niyo po ako. Tested but not tempted. Sabi nga po dito, tulungan niyo po ako. Mag-type po kayo dyan sa comment box kung ano yung mga nararanasan yung testing o pagsusulit. Kasi po ako sa nakaraang buwan po, 3 months po, ay hindi lang po 3 months, basta nakaraang buwan simula ng January, ako po ay dumaan sa matinding pagsusulit. Mapa-written man yan, mapa-oral man yan, mapa-physical man yan, mental man yan, spiritual test man po yan, test of faith man yan, ako po ay dumaranas din po ng ganong klase ng test. Sabi nga po nila dito, parang wala akong nakitang nagsasabi kung anong klaseng test. Meron pong health test, di ba? May testing sa health na dumarating po sila sa test talaga ng kanilang mga health po na dati okay sila, malakas sila, pero bakit dumarating tayo sa test? Sabi po dito, tested but not tempted. Hayaan niyo pong basahin ko po ito na hinango po sa Mateo chapter 4 verses 1 to 11. Sabi po dito, Jesus is tested in the wilderness. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. In verse 3, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Hallelujah. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up their hands so that you will not strike your foot against the stone." Yan po ang sinabi ng devil. And then, ano po ang sagot ng ating Panginoon Kristo? Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." In verse 8, again the devil took him in a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. In verse 8, "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, Satan, for this is written, worship the Lord your God and serve him only." Away from me, Satan. Jesus said, worship the Lord your God and serve him only. Amen? Daming test, no? Ang daming temptation na ginawa, ang daming panlilinlang na ginawa itong si Satan na ito sa ating Panginoong Kristo. Pero meron pong akong tanong ngayon. Sabi po dito, can we live a life without temptation? How we're going to deal with our day-to-day, our day-to-day, yung mga transactions natin, ang ating day-to-day paggising pa lang sa umaga, paano natin i-deal ang temptation na yan? Temptation is everywhere, in every angle, saan mang sitwasyon. Kasi ano pong sabi niya? Hairline away lang po, napakanipis. Hairline away lang ang pagitan ng masama't mabuti. Ganon po kadikit. Ganon siya ka-close. Amen po ba? Ganon ka-close ang temptation na yan. At ang temptation po na yan, minsan po, nag-i-start yan sa napakaliit. Akala mo maliit. Akala mo inosente. Akala mo powerless ang temptation na yan. Pero mga kapatid,
Ito yung pinaka nakakatakot sa lahat. Ang temptation na yan. Nag-uumpisa yan saan? Sa thoughts. Pumapasok sa thoughts ng isang tao ang temptation. At kapag pinasukan ng thoughts at in-entertain mo yan, anong darating sa isang tao? Desire. Good desire and bad desire. Ang pinaka nakakalungkot, dun tayo sa bad desire. Kasi yung thoughts na yon, kapag pinasukan, ititwist ng kaaway yan. Pag tinwist siya ng kaaway, nahuli ka, nahook ka dun sa temptation na yun. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Nakakatakot. Kasi ano sabi niya? In John 10:10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Yun lamang po ang gusto ng kaaway sa buhay ng bawat isa. To kill, steal, and destroy. Hallelujah. Balik po tayo sa test na kaninang pinag-uusapan natin. Tinatanong ko po kayo kanina. Tinatanong ko po, sabi ko po, kung sino dito sa atin nang dumaan sa maraming pagsusulit. Sabi nga ni Pastora, talagang yung pagsusulit na yan, bakit merong testing? Bakit merong pagsusulit? Kunin muna po natin yung ating definition sa dictionary. Ano pong sabi niya? Test is to take measures to check the quality, performance, reliability of something, especially before putting it into widespread and use. Amen po ba? Test. Kapag ikaw po ay bumibili ng isang gadgets, bago ka po magbayad, ano pong unang ginagawa? Tinetest kung okay ba lahat ng features, ng functions, lahat nandun ba, itetest kung totoo ba yung nasa commercial, kung totoo ba yung nasa nakalagay doon sa handbook or guidelines ng doon sa cellphone na yon na yung bibilhin, itetest muna siya. At ano sasabihin ng representative, ng sales representative? Ide-demo niya sa'yo. Ito po yon, kailangang itest para makita kung reliable siya, para makita yung performance niya, para makita yung quality niya. At yung pangalawa, kapag bumibili ka ng mga beauty products, may test rin po. Skin test na tinatawag, nilalagay yan dito sa very sensitive part. At pagkatapos, kapag nakita mo na wala ka namang allergies doon, pwede ka nang gumamit nun ng mga beauty products na yan. Dumadaan sa test para makita ang quality, para makita ang reliability, para makita ang performance. Kaya dumadaan sa test. Yun po ay sa worldly definition. Dito naman tayo sa biblical definition. Sabi niya, a test is a situation that God sends or allows in our life with the intention of revealing our loyalties, our motivations, our character, and our faithfulness to God. See, ang test na yan, inaalaw yan ng Diyos. Ang pagsusulit na yan, inaalaw yan ng Diyos para lumabas yung loyalty mo, yung motivation mo, yung character mo, yung commitment mo, at yung faithfulness natin sa ating Diyos. Ano ka? Sabi nga po, makikita talaga ang totoong ikaw kapag dumating ang matinding pagsusulit sa buhay mo. Lalabas at lalabas yan. Lalabas at lalabas lahat ng tinatago mo yan. Ilalabas yan ng testing sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Temptation. Sabi po, ang worldly definition, he desired to do something, especially something wrong or unwise. Meron kang desire to do something, especially something wrong or unwise. Hallelujah. The biblical principle po or meaning ng temptation, it is a trial in which man has a free choice of choosing what is faithful or unfaithful to God.
Hallelujah. It is a choice po. A choice. Kaya nga tinawag na choice sa temptation na yan. Kasi sa every desire mo, meron ka talagang gagawin. Ito kung kailangan mo mamili. Kailangan mong mamili. Sabi nga, we are free to choose. But we are not free to choose. We are free to choose the every choices, but we are not free to choose the consequences of our choices. Hindi mo pwedeng sabihin. Sabi nga po ng salita niya, what you sow is what you reap. Hindi mo pwedeng sabihin na sa ginawa kong ito, na-tempt ako, sa ginawa kong ito, pwede bang ito na lang ang maging consequences ng ginawa ko? It's a big no-no, my dear brothers and sisters. Sa lahat ng ginagawa natin, sa every temptation na tayo, sa pain ng kaaway na tayo po ay nasilo ng pain ng kaaway na ito, yun po yung pinakamahirap, yung temptation na yan. Ano yung temptation na yan? Dadalihin ka niya saan? Senses, sa 5 senses mo. Ano? Ano yung una? It looks good. Napakaganda sa paningin. Kaway-kaway ang mga kalalakihan. Kapag nakakita ng medyo bukas ang likod, medyo bukas ang harapan, kaway-kaway, anong nakikita? It looks good. Nag-e-enjoy ang mga mata. Hallelujah. It looks good. It sounds good. Napakagandang pakinggan. It smells good. Ang bango-bango. It tastes good. And it feels good. Kapag nakakita ka ng lechon na napakalutong, anong sasabihin mo? Oh, it looks good. Ang ganda sa paningin. Noong lechon Cebu, napakasarap ng lechon Cebu. Napakaganda sa paningin. Naririnig mo, sinasabi nila, uy, ang crunchy. It sounds good. Tapos nung binuksan, ang crunchy ng itsura niya, tapos nung binuksan na lahat, nung na-uncover na lahat, nakita mo talagang yung aroma ng mga nilagay doon na spices na amoy mo, it smells good. Hallelujah. At nung kumuha ka na ng balat at kinagat mo, it tastes good. Umagod sa lalamunan mo hanggang doon naibsan ang nagugutom na tiyan. Oh, it feels good. It looks good. It sounds good. It smells good. It tastes good. It feels good. But it's bad. Ganyan po ang temptation. Ganyan po ang kasalanan. Ganyan po ang ginagawa ng kaaway. Sino tong kaaway na ito? Ito po yung may sungay. Ito po yung may buntot. At minsan may hawak na malaking tinidor. Malaking tinidor. Ito po yung kaaway na ang gusto po dito po sa test. Sabi po niya, God allows those trials, allows those testing, allows those circumstances ng buhay natin, mga pagsubok man yan, storms man yan, matinding hangin man yan, bagyo man yan ng buhay na dumating sa'yo, inaalaw yan ng Diyos. Bakit? Para lumabas yung totoong ikaw. Para lumabas yung totoong loyalty mo. Para lumabas yung totoong character mo, para tumaas ang pananampalataya mo, para mag-mature ka, mag-grow ka sa spiritual na aspeto ng buhay mo. Kaya merong testing. Anong klaseng testing man yan? Anong klaseng pagsusulit yan? Yan po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Pero lahat po ng mabubuting bagay, yun po ang inilalaan ng Diyos sa buhay natin. Bakit minsan may testing? Dahil din po sa pagpipili natin. Sarili nating pamimili. At ano naman ang temptation?
Sino ang author ng temptation? Ang gusto ng Diyos, mag-grow ka, mag-mature ka, manampalataya ka, umangat ng umangat ang pananampalataya mo. Ang gusto ng Lord, makapasa ka. Lumabas yung pinakamalaking pass. P-A-S-S-E-D, pass. Pasado ka sa testing na ito, sa pagsusulit na ito. Yun ang gusto ng Diyos. Ano naman ang gusto ng kaaway? Temptation na yan. Sino ang author ng temptation? Ang author ng temptation ay yung sinabi sa John 10:10. The enemy came to kill, steal, and destroy. Ang gusto ng kaaway, bumagsak ka. Ang gusto ng kaaway, makita kang luhaan. Ang gusto ng kaaway, makita kang luray-luray. Ang gusto ng kaaway, makita ka na ayoko na. Na sabihin mo, ayoko na. Talo ako. Talo ako. Hindi ako panalo. Ayoko na. Hindi ako pumasa sa pagsusulit. Natalo ako. Bagsak ako sa pagsusulit. Yun ang gusto ng kaaway. Alam mo kapatid, yun ang gustong-gusto ng kaaway. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Yes! Ang desire, ang temptation is very yummy. Sabi nga, very savory yan. Talaga namang ang aroma niya, napakasarap sa umpisa. Napakasarap. Yun po yung nakita ko dito. Sabi ng isang kapatid natin, yummy ang kasalanan. Kasi nga ang gusto ng kaaway, bumagsak ka. Gusto ng kaaway na makita ka na luhaan. At alam niyo po kapatid, kapag nakita ka niyang luhaan, nakita ka niya natalunan, alam niyo po ang gagawin niya sa'yo, iiwan ka niya. Walang forever sa kaaway. Walang forever sa kaaway. Walang forever sa kaaway. Alam niyo po kung sino ang kailanman hindi nang iwan sa atin. Ilang beses ka mang madapa, ilang beses ka man na bumagsak sa pagsusulit, ilang beses ka man na magkamali, ilang beses ka man na gumawa ng kasalanan. Alam niyo po kung sino ang kailanman hindi nang iwan sa iyo, ang ating Panginoon Kristo. Sa maraming beses na pagsusulit ng buhay mo, sa maraming beses na pagkukulang mo, sa maraming beses na kasalanan mo, kailanman hindi ka iniwan ng ating Panginoon Kristo. Pero ang kaaway, kapag nakita ka niya na, pag nagawa niya na yung kill, steal, and destroy, anong papatayin niya? Papatayin niya yung pananampalataya. The joy of your salvation. Restore unto me the joy of my salvation. Papatayin niya ang pananampalataya mo. Yung tipong sasabihin mo na totoo ba? Sasabihin merong boses na nagsasabi sa'yo, totoo ba? Totoo ba, Bianca? Pinangako ba yan ng Diyos sa'yo na ikaw ay gagaling? Totoo ba, Bianca? Pinangako ba yan ng Diyos sa'yo na ikaw ay pagpapalain? Totoo ba? Totoo ba? Jennifer Harder, na ikaw ay talagang pagyayamanin niya sa trabaho mo? Totoo bang pinangako yan ng Diyos mo? Totoo ba na makakapasa ka? Totoo ba na ikaw ay giginhawa? Totoo ba na pagagalingin niya ang iyong mahal sa buhay? Pagagalingin niya ang iyong asawa? Totoo ba na pagagalingin niya ang iyong anak? Yan ang mga isinisiksik ng kaaway sa isip, sa thoughts ng isang tao. Lalong-lalo na kung mahina ka. Lalong-lalo na kung nandun ka sa panahon ng ikaw ay nagsusulit, ay may pagsusulit. Sabi nga po dito, totoo ba? Totoo ba na hindi ka iiwan ng Diyos? Anong sinabi nung serpent sa ating kay Eva doon sa Garden of Eden? Anong sabi niya? Totoo ba na sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kinain nyo ang bunga na nagpapakita o nagbibigay ng kaalaman sa inyo sa mabuti at masama? Totoo ba? Yan po ang mga salita ng kaaway. Yan po ang pagtitempt ng kaaway na ipinapasok sa isip mo. Yan ang mga tanong na patuloy niyang sasabihin sa'yo. Totoo ba na magbabago yung asawa mo? Totoo ba na magbabago ang pasaway mong anak? Totoo ba na magkakasundo kayong mag-asawa? Totoo ba na isang buong pamilya magbubuklod kayo? Magkakaisa muli kayo? Dysfunctional family magbubuo? Mga anak na walang galang, mga anak na walang respeto? Totoo ba na yung anak mo na yan ay maglilingkod sa Diyos na kinikilala mo, sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Yan yung mga tanong na yan. Yan po yung mga tanong na yan.
Yan ang tanong ng kaaway. Yan ang patuloy niyang isinisiksik sa isip mo. Yan ang patuloy niyang ipinipid sa thoughts mo. Yan ang patuloy niyang sinasabi sa iyo. Kapag ikaw naman ay nalinlang niya, pinasukan ka ng takot, pinasukan ka ng alinlangan, kill. Kill, steal, nanakawin ang kaligayahan, nanakawin ang sama-samang nagpupuri sa Diyos, isang buong pamilya na sama-samang naglilingkod sa Diyos, nanakawin niya ng kaaway. Destroy, sisirain niya, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikitang sira. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakitang talunan. Hindi siya titigil at hindi kanya nakitang lupaypay at ayaw mo nang mabuhay. Sasabihin niya sa'yo, bye-bye. Pupunta ulit siya sa next victim niya. Another victim. Victim number 2. Kasi nagtagumpay siya dun sa victim number 1. Grabe, no? Seryoso ang kaaway. Seryoso po siya. Seryoso yung temptation na yan. Seryoso po siya sa ginagawa niya. At yung temptation na yan, yan ang pinakamatindi. Sabi niya, the strength of the temptation is in your isolation. Amen po ba? Dumako po tayo dito sa mensahe. Ano po ang sabi dito? Bago pa man po ang ating Panginoon Kristo ay dalhin ng anghel doon po sa wilderness o sa ilang, ano po, akyat po tayo dito sa chapter 3, verse 13, Mateo chapter 3, verse 13. Dito po ay yung pagkakataon ng ating Panginoon Kristo ay binautismuhan sa tubig sa pamamagitan ng Espiritu sa Ilog Jordan. Ang ginamit, si John the Baptist. Bumaba sa pamamagitan ng simbolo po ng dove o ng kalapati, binabaan, nilukuban ng banal na spirito ang ating Panginoon Kristo. Puspos po siya ng banal na spirito. At ano po ang sabi dito? Pagkatapos po nun, siya po ay dinala. Tinukso ng Diablo si Jesus. Nang magkagayon, pinatnubayan ng banal na spirito si Jesus at dinala siya sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Dinala siya sa ilang. Ang ating Panginoon Kristo po ito. Panginoon, Diyos po ito, dinala sa ilang. Kapatid, ikaw po na masasabi kong nananalangin, masasabi kong nagsisimba, masasabi ko po na nagbabasa naman minsan ng salita ng Diyos, hindi ka excuse sa temptation na ito. Dahil gahibla lang, hairline away lang po ang pagitan ng masama't mabuti. Ano po ang nakita nating mensahe dito? Ano po ang nakita nating mensahe dito? Provisions test. Provisions. Anong sinabi niya sa Jeremiah chapter 29, verse 11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and future. Hindi po plans to harm you. Plans not to harm you, but plans to give you future and hope. Yan po ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang ultimate purpose ng Diyos sa buhay natin, tayo ay makapag-fellowship sa Kanya. Ma-enjoy natin ang buhay na pinagkaloob niya sa atin. Pero nang dahil sa disobedient, nang dahil sa kasalanan, nawala yung purpose na yun. Bakit may temptation? Kasi tayo ay nabubuhay sa corrupt world. Bakit may temptation? Kasi po, sa fallen nature ng tao. Yung pagbagsak, yung fallen nature, yung makasalanan na nature, yung corrupt na nature ng tao, yung corrupt na isip, contaminated mind and thoughts ng tao.
Pero ang ating Panginoon Jesucristo, provision test. Ano po yun? Bread. Yung bread of life. Anong sinabi ng kaaway? Anong sinabi ng kaaway sa kanya? Gawin mong tinapay ang batong yan. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, tignan niyo po, meron talagang puso. Babalik talaga sa iyo, sasabihin talaga niya sa iyo yan. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Gawin mong tinapay ang bato. Yung provision na pinagkaloob sa atin. Yung bread of life. Sinasabi ni Satan kay Jesus Christ, 40 days and 40 nights siyang nag-ayuno. Kaya naman ang alam ni Satan, mahina ang flesh. Mahina ang flesh. Mahina po talaga ang flesh. Mahina ang flesh. Pero kapag mataas, malakas ang spirit, mataas ang spirit, nandun ang spirit, at eto lamang po ang flesh. Wala pong magagawa ang flesh. Kaya nga sinabi ko kanina, it looks good. Yan ang flesh. Yan yung desire ng katawan natin. It looks good. It sounds good. It feels good. It tastes good. Yan po ang gusto ng physical natin. Pero napakataas po. High-spirited siya. After ng nabautismuhan, ano po, dinala siya sa ilang, sa wilderness. Sabi ko nga po kanina, the strength of this temptation is in your isolation. Ano po ang wilderness? Ang wilderness, yan yung lugar kung saan talagang i-isolate ka, yan yung lugar. Kung saan matututo ka, yan yung lugar. Kung saan ikaw kapatid, ay mas lalong matetest, makikita ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Provision test. Sabi niya, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong yan. Anong sagot ng ating Panginoon Jesucristo? Sumagot siya at sinabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bagkus salita ng Diyos, sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Tingnan niyo po si Satan. Napakatuso, no, ni Satan. Napakatuso ni Satan talaga. Ang tindi rin talaga. Marami siyang estratehiya na ginagawa. Pero anong sabi niya sa salita niya in John or 1 chapter 6 verse 48? Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninyo noong nasa ilang sila, ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sinumang kumain na nito. In verse 51, ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, sapagkat ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Siya ang tinapay ng buhay. Natanggapin natin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Natapos ba si Satan? Natapos ba si Satan doon? First attempt niya, hindi siya sumuko. Ganun po ang kaaway. Hindi yan susuko. Maraming tricks, maraming strategies ang kaaway. Punong-puno ng estratehiya ang kaaway, kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, maging seryoso tayo. Maging seryoso tayo. Huwag nating gawing biro ang mga salita na ating narinig, pumasok dito, lumabas sa kabila. Kasi seryoso po ang kaaway sa buhay ng bawat isa. Ano pong sinabi niya? Nang magkagayon, dinala siya ng diablo sa banal na lungsod. Pinatayo siya sa taluktok ng templo. Sinabi ng diablo sa kanya, yamang, anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, tumalon ka sapagkat nasusulat. Alam niyo po,
Alam din po ni Satan ang mga salita ng Diyos. Ang tinutukoy niya po dito, Psalms 91:11. Ano po ang sabi niya? Uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo. Bubuhatin ka at dadalin ka ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato. Alam din niya. Satan, alam din ni Satan ang salita ng Diyos. Alam din niya ang mga pangako ng Diyos. Pero anong sagot ng ating Panginoon Kristo? Sinabi ng ating Panginoon Kristo, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. In verse 8, muli siyang dinala ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari ng sanlibutan at ang mga kaluwalhatian nito. Pinakita sa kanya lahat. Mga karangyaan, pinakita lahat sa kanya. Sabi niya, pagmasdan mo, yan, sinasabi ko na lang po, nire-relay ko na lang po sa aking pangunawa para mas madali ninyong mag-grasp yung pong mensahe. Sabi niya, yan, nakikita mo ba yung mga yan? Lahat ng yan, akin yan. Lahat ng yan, mapapasayo. Lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Lahat ng nakikita mo, mapakotse man yan, mapabahay man yan, magandang business man yan, magandang trabaho man yan, sinasabi ng kaaway, lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Ganun po ang kaaway. Ganun po siya katindi. Ganon po ang offering ng kaaway. Ganon po siya kaseryoso. Ibibigay niya talaga sa iyo lahat ng masasarap. Sabi ko nga po, ang kasalanan, ang temptation, hindi po yan mapait. Ang temptation, masarap yan. Ang temptation, talaga namang ang sabor, talaga namang napakasarap po niyan. Kakaibang panlasa po. Kakaiba, ibang-iba po ang lasa ng temptation. Hindi po yan mapait. Hindi po yan mapakla. Hindi po yan masakit sa dila. Hindi po yan masakit dahil yan ay masarap. 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 Sabi nga po, meron nga po nung kami po ay nasa Luna, naalala ko lang po. Naalala ko, hello Tatay Crispin, hello Nanay Gina. Sabi po nila, Tay, ito po kasi yung si Tatay po. Konting kwento lang, Tatay ha, hindi ko na po pinaalam sa'yo. 55 years na alipin po, saan po? Yung pong favorite ng mga katatayan na laro. Ano po yun? Golf, golf, golf. Yun po yung gusto nila. Yun po, alipin po siya for 55 years. Alipin siya ng golf, 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 golf. Tapos, pag natapos na ang golf, 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 uuwi na sa bahay, luray-luray na, aawayin na ang asawa. Sabi niya, sabi ko, Tay, bakit umabot ng 55 years na talaga namang anong meron sa alak? Bakit po gustong-gusto ninyo? Bakit po umabot ng 55 years na kayo ay naging alipin? Nagpaalipin sa alak? Sabi niya, the more daw po na umiinom siya, unang beses mapakla, pangalawang beses mapakla, pero pag pumapangatlo na, pumapang-apat na, tumatamis ng tumatamis po yung iniinom na alak. Tingnan niyo po, ganun po talaga, no? Ganun talaga ang kaaway. Ganun talaga ang kaaway. Lahat ng sa tingin mo, magaganda, lahat ng sa paningin mo, enjoyable, lahat sa tingin mo na pleasurable, lahat sa tingin mo na talagang napakasarap, yan po ang offering ng kaaway sa buhay mo, kapatid. Nangyari sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Hindi ka excuse. Hindi ka excuse. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi po tayo excuse sa mga temptation na dumarating sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo excuse. Kaya nga,
mapagbantay tayo. Maging mapagbantay tayo. Maging mapagbantay tayo. Maging mapagbantay tayo. Ano po ang mga key? Meron po tayong 3 key para po tayo magtagumpay. Para mapagtagumpayan natin yung offering, yan pong desire, yan pong gusto ng kaaway na tayo pabagsakin, ang gusto ng kaaway na tayo ay talaga namang dun sa pain niya, kumagat tayo sa pain ng kaaway. Ano po ang sekreto? Prayer. Manalangin. Magpuri. Praise. Sumamba. Worship our dear Abba Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yun po, prayer, praise, worship. Yan po ang key kung gusto po natin na tayo'y magtagumpay. Matuto tayong manalangin ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Minsan sinasabi natin, nakakapagod, no? Nakakapagod manalangin. 2 hours na pananalangin, 1 oras sa devotion, 2 oras sa 24/7 intercession, at ang iyong personal na devotion, 30 minutes, 1 hour na personal devotion, napakahaba, no? Napakahaba. Pero, gaano man kahaba yung kapatid? Ang ating Panginoon Jesucristo nga, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights na nag-fast, pero sinubok pa rin. Yung temptation pa rin, no? Nandun pa rin yung temptation. Ikaw kaya, na minsan lang, sa isang araw na mananalangin, kapag sa intercession, inaantok ka pa. Kapag sa devotion ng 5 a.m., saka ka na lang papasok. Kung kailan, closing prayer na. Kung kailan, sasabihin na, magpe-pray na yung magko-closing prayer. Saka ka lang papasok. Kasi antok na antok ka. Kasi hindi ko kaya. Kasi nga yung tawag ng flesh, inaantok pa ako, kapatid. Inaantok pa ako. Anong sabi niya? Yung physical desire. Yung gusto ng flesh. Yung gusto ng flesh. Yung gusto ng flesh. Yan po talaga. Sabi nga po dito talagang matindi. Matindi po. Matindi ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Sabi niya, ang temptation na yan is satisfying. Opo, temptation satisfying. Yan po ang tinatawag na enjoy now, pay later. Pay later. Nasasatisfy ka sa oras na ito. Nasasatisfy yung desire mo. Nasasatisfy yung kagustuhan mo. Yan ang gustong-gusto ng kaaway, nag-e-enjoy ka. Nag-e-enjoy ka. Very pleasurable sa mata. Lust of the eyes. Sabi ko kanina, atakihin yung una, yung mata. Makikita mo yung lechon na napakaganda, makintab na makintab yung lechon, lust of the eyes. Makintab na makintab yung lechon. Nakakita ka ng bukas ang likod, bukas ang dito, nasisilaw ka doon sa nakikita mo. Lust of the eyes. Lust of the flesh. Para po doon sa mga pumapasok sa maling relasyon. Lust of the flesh. Nag-umpisa sa maliit na desire. Nag-umpisa sa napakaliit na desire. Hanggang sa pinapasok mo, in-entertain mo, naging bad desire siya, iilagay sa sistema mo, paulit-ulit na nagkakasala. Sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina ang flesh. Mahina ang flesh. Kaya nga kailangan talaga na malakas ang banal na spirito. Pinalalakas, pinifeed ang ating spirito. Saan? Sa pamamagitan ng prayer. Sa pamamagitan ng praise, sa pamamagitan ng worship. Sabi niya in Philippians chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirib na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo ang siyang mag-iingat sa iyong puso, sa iyong isip. Amen po ba? Anong secret? Panalangin may pasasalamat. Panalangin na may pasasalamat kahit ilang oras na yan, kahit pa ilang oras na, 2 oras, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Kapag yan po ay na-build sa atin, maging prayerful tayo, hahanapin na yun ang katawan natin. Yung spirit natin hindi rin papayag na hindi tayo nakakapag-pray ng 2 oras. Yung spirit natin hindi napapayag na hindi tayo nakaka-attend ng devotion. Yung spirit natin hindi napapayag. Bakit po? Mahina ang flesh natin. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ang pinakamatindi sa lahat, ang pride of life. Problem. Kaya ko pa. Kaya ko pa ito, Panginoon. Kaya ko pa po ito. Kaya ko po ito kasi maabilidad ako. Kaya ko po ito kasi ako po ay malakas. Kaya ko po ito kasi matalino ako. Kaya ko po ito kasi po ako po ay madiskarte. Kaya ko pa ito. Kaya ko pa ito. Pride of life. Pride of life. Kaya mo? Kaya mo. Kaya mo nga. Kaya mo. Kaya ka pala sumablay. Kaya ka pala bumagsak. Kaya ka pala nadapa kasi kaya mo. Pero nung sabi niya, sa lahat ng worries, kailangan turn your worries, every worry should turn into worship. Ano mang klaseng worries yan? Pride of life, hallelujah. Dinala siya sa napakataas na bundok, ipinakita lahat sa kanya, lahat siya, maghahari ka, paghaharian mong sanlibutan, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga bagay na nakikita mo, sasakyan, magandang bahay, magandang asawa, hindi Armalite na asawa, bibigay ko sa iyo yon. Mga magandang mga anak, ibibigay ko sa iyo yon, sambahin mo lamang ako at paglingkuran. Sambahin mo lamang ako at paglingkuran. Yan po ang gusto ng kaaway. Mawala yung ating original design na sino ang dapat nating sinasamba. Yung pananalangin, yung pagpupuri, at yung pagsamba. Yan po ang dapat nating ibalik. Ibalik po natin. Yan po ang dapat ginagawa natin. Balik tayo sa altar natin. And what is this altar? It is an exclusive space for God to communion with you and for you to communion with God. Exclusive po itong space na ito. Space na ito para sa Diyos lamang at wala ng iba. Ibang space mo para sa family mo, ibang space mo para sa kapatid mo, ibang space mo para sa trabaho mo, ibang space mo para sa mga alaga mong aso, ibang space mo para sa ministry mo. Merong exclusive space para sa ating Diyos. Pagpupuri, pananalangin, at pagsamba. Pananalangin, pagpupuri, at pagsamba. Pagpupuri, pananalangin, at pagsamba. Type po natin yan. I-type natin yan dyan sa comment box. Pagpupuri, pananalangin, at pagsamba. Yan po ang key. Yan po ang susi. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay puspos. 40 days and 40 nights. Na-tempo ba siya? Hindi po siya na-tempo. Kaya nga, tested but not tempted. Yan din po ang ginawa sa atin ng Diyos. Yan din po ang ginawa sa akin personally ng ating Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, pagpasok pa lang ng January, ako po ay dumaan, kami pong buong pamilya ay dumaan sa matinding pagsusulit. Test of faith. Pagsusulit po, napakatindi po. At umabot po, January pa lang po noon, February, dumating ang February 12. Ang aking pong anak ay tumatawag po. Siya po ay nag-aaral sa Baguio.
Ano po ang nangyari sa kanya? Naka-video call po siya. Pagkatapos po, nakikita ko po, binibideo niya. Excuse po sa mga kung meron pong nagme-merienda o kumakain dyan, nakita ko po buo-buo yung lumalabas na dugo sa kanyang bibig. Buo-buo. Ang dami. Sabi ko, bakit yan? Ano nangyari sa iyo, mama? Nagsusuka ako ng blood, ng dugo. Talagang marami dun sa dinadaanan. Nangangatog yung tuhod ko kasi nasa malayo siya. Umupo ako. Pagkatapos sabi ko, Panginoon, hawakan niyo po ang buhay ng anak ko. Panginoon, wala po ako doon. Wala kami doon para ingatan siya. Ikaw ang may kontrol ng sitwasyon. Hawakan niyo po ang buhay ng anak ko. Alam niyo po, February yun. March 3 po, kami po ay kasalukuyang nagpre-prepare para sa opening ng The Hub of Christ Reina Mercedes, yung pioneering church po. Kami po ay nagpre-prepare dahil March 3, yun po ang date po na napagkasunduan namin ng opening ng church. Ang tindi ng temptation, ang tindi ng kaaway. Talagang i-discourage ka niya, didismayahin ka niya. At kinagabihan po lumuwas kami kasi gustong-gusto ko na pong makita yung anak ko. At salamat sa Diyos, sa buhay po ng mga kasama niya sa church, yung pong youth leader nila, naabutan ko po doon na nagbabantay sa hospital. Talaga namang sabi ko, ang tindi talaga, Lord. Talagang matindi, Lord, ang pag-ibig mo sa anak ko. Matindi, Lord, ang pag-ibig, ang pangako mo sa anak ko. Dahil siya'y ginagamit mo, isang worshiper mo, isang manunugtog mo, hindi ka papayag, hindi mo siya pababayaan. Kami na naglilingkod sa iyo, hindi mo po pinababayaan. Kami na ang nais po, Panginoon, ay ma-fulfill yung purpose na inilagay mo sa amin bilang mga pastor. Yun po yung magtayo ng church sa Reina Mercedes. Bakit po? Maraming buhay ang maaabot. Maraming kaluluwa ang magbabalik loob sa Diyos. Maraming dysfunctional family ang magkakasundo. Maraming mga asawa, mga tatay na wala ng respeto sa kanilang asawa, wala ng pagmamahal sa kanilang asawa, ang patuloy na marerestore ang relasyon. Mga anak na walang galang sa mga magulang, babalik ang relasyon, magkakaroon ng paggalang, ng honoring sa kanilang mga magulang. Yun po kasi ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya talagang merong temptation. Seryoso po siya. Lalabas na lang po kami sa ospital. Hindi pa po natuloy ang aming paglabas sa ospital. Bakit po? Kasi po, punong-puno na naman yung dun sa CR. Punong-puno po ng dugo po. Yung pong bag. Ang tindi, sabi ko, Lord, ano yung katwiran mo? Panginoon, ito yung anak mo, naglilingkod sa iyo. Panginoon, naglilingkod kami sa iyo. Panginoon, may mga tanong po ako sa Panginoon. May mga tanong ako, pero kailangan magpatuloy doon sa pagsusulit na yun. Kailangan magpatuloy. Ano pong sabi doon sa pagsusulit? Inilalabas yung loyalty mo, inilalabas yung motivations, inilalabas yung character mo, inilalabas yung faithfulness mo, inilalabas kung gaano ka nakataas, gaano kataas ang pananampalataya mo sa Diyos, gaano ka nananampalataya, gaano ka nananalig sa ating Diyos na kayang-kaya niyang lahat. Anumang klaseng sakit yan, kapatid. Anumang klaseng sakit yan, kayang-kaya yan ng ating Panginoon Kristo sa makapangyarihang pangalan niya, sa kanyang dugo na siyang patuloy na maglilinis sa iyo, kapatid. Ano ginawa po ng Diyos sa aking anak? Inuwi po namin siya. Gumaling po siya. Inuwi po, nag-undergo po siya ng process ng kanyang medication, yung management po sa kanya. Siya po ay nagpagamot. Yun po yung ginawa ng Diyos. May temptation. Kung sa kaisipan lang ng tao, ayoko nang ituloy ito. Panginoon, napakahirap naman palang maglingkod. Napakahirap naman po maglingkod, lalong-lalo sa ganitong sitwasyon ng pagsusulit, ng pagsubok. Pero hindi po.
Yan lang pala yung ginagawa. Yan po pala yung bulong ng kaaway sa iyong tenga. Sinasabi ng kaaway, sige, panghinaan ka ng loob, sige, madismaya ka, sige, sige lang, umayaw ka na, sabihin mo, ayaw mo na, sabihin mo talunan ka. Yan ang hinihintay ng kaaway, kapatid. Sabihin mong talunan ka. Sabihin mo, tanggapin mo, bagsak ka sa pagsusulit. Yan ang gustong-gusto niya. At ang gagawin niya, papalakpak siya. Papalakpak siya. At sasabihin niya, tagumpay ako. Papayag ka ba na magtagumpay ang kaaway? Hindi nagtagumpay ang kaaway sa buhay namin. Kami po, natuloy po. Pag-uwi po dito ng aking anak, siya po ay nagpagamot po. At ngayon po, nandun na po siya sa Baguio at nag-aaral. Malakas, pinalalakas ng Diyos, patuloy na pinalalakas. Kami naman po, nasa 6 months na po ang ating simbahan sa The Hub of Christ Reign ng Mercedes. Marami pong mga buhay ang patuloy na binubuo. Marami pong buhay ang patuloy na pamilya na binubuo sa pamamagitan po ng gawain sa The Hub of Christ Reign ng Mercedes. Nagtagumpay po ang Diyos. Tayo'y mga mananagumpay na anak ng Diyos. Tayo'y mga mananagumpay na anak ng Diyos. Kung ang sinabi niya sa John 10:10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Ano po ang sinabi niya sa John 10:10b? I have come that they may have life and they have it to the full. I have come that they may have life and they may have it to the full. Amen? Ako'y pumarito, sabi niya sa Tagalog. Mas maganda po sa Tagalog, pero medyo lumalabo na po. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, umatay at mangwasak. Ngunit, dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Amen po ba? Ang ating Panginoon Kristo pa rin po, kapatid. Wala na pong iba, kundi ang ating Panginoon Kristo, ang pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo, anumang testing ang dumating sa buhay mo, sabi niya in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ilagay po natin yan sa ating comment section, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan mo ito. God will make a way when there seems to be no way. His works and ways we cannot see, but He will make a way for you and me. Blessed, wonderful afternoon, mga ka-daily life sharing. Patuloy na mapapurihan ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah! Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe mo. Ikaw ang patuloy na maitaas aming Diyos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, ang bawat salita mo ay magdulot ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kapangyarihan sa buhay ng bawat nakikinig, maging sa akin, aking Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang pagpupuri, Panginoon Kristo na aming nag-isang tagapagligtas at sa patuloy na pagtaguyod ng banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay maingat namin pinagkakatiwala sa iyo ng may pagpapakumbaba. Amen. Amen. Talakpakan natin ang ating Diyos. Papuri po sa ating Diyos na makapangyarihan. Bye-bye and God bless po sa ating